Ako na rin mag-demo, chef. Okay lang, chef. Tatanong ko lang dun, oh. Tatalon talaga. Ano po? Meron akong dalawang mix na location. Isang dapa. Isang dapa. Wala, ang dami. Luluto tayo ng isdang dapa. Pero yung sauce natin would be creamy dill sauce. Ayan. We have yung ating isdang dapa na nabili natin sa farmers, dill from the farm, and lalagyan lang natin ng side salad. So pwede na natin i-fillet yung ating isda. So malinis na to, wala na tong hasang tsaka... Di ganun. Yan po yung alam kong dyan. Level mo siya. Mukha siyang labahita. Yan, para kayo. Pero hindi yan labahita. Yan. Ano yung labahita, chef? Yung kulay gray, yung malansang malansa. Ganito rin yung flat. Hindi yan ganyan na flat. Pero manipis na isda. Okay, ganun. Okay lang. Pinagbabago. Pagkain na lang ganyan. Palibasa lalaki. Tapos maiiwan. May iwan. Tapos babalikan mo. Char. Ganyan, di ba? Ganyan. O, tapos alis ka. Bagay, bagay. Gusto ko yan, gusto ko yan. Dahil sa linggo-linggo nating paglalakbay upang humanap ng mga bagong food trip destinations, ay nakahanap tayo ng food establishments na nag-o-offer ng kaparehas na cuisine na minsan na nating nadalaw. Pero ang muling pagkain ng mga ito ay maihahantulad natin sa pagbabasa ng libro. The more na tinitikman mo, the more na mas may nalalasahan kang kakaiba sa mga putaheng inihahain sa'yo. At para samahan tayo, sagot na ni Andrew Pertera ang isang masarap na Thai food experience para sa ating mga food explorers. When Mango Tree started in 2010, there wasn't a lot of options for Thai food. So me and my family really love food from Thailand. We love traveling. So we thought that Thai food would be like a perfect fit for like the market, especially since it's like starting, and we really saw like a future of Thai food here. Hi Food Explorers! This is me, Andrew Pertera, at andito ako ngayon sa Mango Tree Cafe at balita ko kung mahilig kayo sa Thai food. Meron sa ditong mga twist na nagpabago sa normal na nakasanayan nating masarap na Thai food. Kaya naman, Food Explorers, ano pang gagawin natin? Titikim na tayo. Magsimula tayo ngayon sa crispy catfish with green mango salad. Let the tasting begin! Hindi mo mararamdaman yung catfish, pero may lasang catfish. Tapos kakaiba yung texture. Ang galing ng pagkakaluto. Tapos sobrang bagay ng green mango salad. So for me, this is perfect. Sobrang lakas maka-Thailand. Kapon-kap. Food Explorers, katulad ko ba kayo na mahilig gumising sa umaga? Siyempre, ano bang #1 kasama natin sa umaga? At ang best friend natin, kape. At siyempre, ang Thailand, hindi magpapatalo. Meron din silang Thailand coffee. Kaya naman ngayon, susubukan natin ito. Unang gagawin natin, kaya natin haluin ng maigi. Ang sarap. Para siyang iced chocolate na hindi, na matapang. So parang sweet na ipaglalaban ka. Ganun yung lasa nito. Very good. I like it. Food Explorers, ito nang pinakihintay natin ang ating main dish at ang hawak ko ngayon, ang tawag po dito ay ang Drunken Seafood Pasta. Tingnan na natin agad to. Maanghang pala to. Yung anghang niya, yung anghang na masarap. Hindi yung anghang na papahirapan ka. Yung anghang niya yung may enjoy mo pa.
Kita nyo naman siguro sa mga kung na-enjoy ko po yung pagkain. So good, sobrang sarap. At ito ang special Tom Yum Boom Boom Spike Drink. Cheers! Parang pinag-halo-halong herbs na may wansoy, may malunggay, may lagundi, lahat nandito. Parang kung may lagnat ka, instant galing. So Food Explorers, additional information, kung familiar kayo sa Tom Yum soup, eto yun. Nilagyan na ng yelo. Food Explorers, kung gusto nyo uminom ng sabaw na malamig at may gin, imagine mo yun. Wala ka nang hangover, lasing ka pa sabay. Dito lang yan. Tom Yum Boom Boom Spike Drink. Let's go. Ang tawag po dito ay ang Kanom Taco. Mukha siyang maha pero titikman natin kung lasang maha rin siya. Mga Food Explorers, para siyang makapuno pero square at maliliit. Masarap to. At syempre, Food Explorers, bilang nasa Thai resto tayo, Thai cafe tayo ngayon, hindi mawawala ang Mango Sticky Rice. At syempre, papartner natin yan ng Frozen Tiger Temple. Itong Frozen Tiger Temple, mga Food Explorers, ito po ay tamarind na spicy with coconut milk. Kapag maganda yung pangalan ng pagkain, ito tip number 1. Ayun yung una yung titikman. Kaya naman, ito na. Let's go. Kalasa niya yung Tom Yum Boom Boom na may extra tamarind, tapos may onting spice nga. Para sa mga Food Explorers na pupunta sa Thailand, ito ang unang-una nyo nga hanapin kasi dito po sila sikat. Ayun ako, hands up, hands down. Hindi mo na kailangan pang mag-book ng ticket pa Thailand para lang makatikim ng masarap na mango sticky rice. Siyempre, meron tayo dito yan sa Mango Tree Cafe. Ang sarap. At Mango Tree Cafe, we expect people to be able to relax and just have a casual day out or night out here at Mango Tree Cafe, so they can have a coffee after work or they can just have a brunch with their friends and families. For today, I decided since about negosyo siya and I feel like chicken sandwich is isa sa mga talagang sobrang on the go. Gusto ko pag may sandwich, gusto ko palaging may egg. So I'm gonna cook omelette and then on the side, gusto ko siya lagyan ng ginisang sabihin ka? I-toss ko na lang muna lahat. Okay. Pag kailangan, alam sa tayo. Yan. Yung Sour kanina. Sour cream. Mustard. Once na nakuha na natin yung consistency. Once na nakuha na natin yung consistency ng sauce na gusto natin, for me, ito yung perfect. Ayun na naman. Gugulo ka na naman eh. Siyempre. Ano to? Beef stroganoff. Kailangan ba buo? Hindi naman, kaya tikman mo lang. Paano ba hatiin? Ba? Ayan na, tinatapos na. Ay, hindi pwedeng puno buo.
Kasi nasisira, aluwag ng battery holder ng kanilang ano. Rate mo na lang 1 to 10. Sarap. Parang 10. Malambot yung beef, tapos sakto na yung luto ng pastats. Masarap yung sauce, hindi masyado maalat. Creamy. Hindi. Halo-halo tayo. Ito. Beef stroganoff. Ha? Sarap to ah. Sige ma'am, paglagay ko ako na. Lasa. Paalis ako muna. Dami pa yan ha? Ha? Marami pa syempre. Basta kainan. Tapos kwento mo yung lasa. Yung lasa, charot. Joke lang, chef. Masarap kasi chef, pagod ako eh. Galing akong Yung beef tignan mo. beef. Sabi mo na masarap eh, na si chef. Masarap. Sabi niya chef. Palapit na daw si chef, sabi daw niya masarap. Hello, Food Explorers! Naku, meron ako nakitang trending na recipe online. Kaya naman gusto kong itry yan ngayon. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go, start na natin yan. Meron tayong 2 types of cheese. Actually, 3 sila. Mamaya ilalabas natin yon. Meron din tayong butter, bacon, cream, sugar, bread, eggs, and cinnamon. So, ito-transfer lang natin ang ating bacon dito sa ating pan. Ito naman, i-share ko sa inyo, bagong recipe na pwedeng-pwede nyo ring itry sa inyong bahay. So, etong bacon na to, ibe-bake natin siya or kung wala naman kayong oven, pwede nyo rin siya i-pan fry. Let's proceed sa bread. Dahil meron tayong mixture na gagawin dito. All you need is 3 eggs. Haluan na natin siya ng 1 cup of cream. Pagtapos natin siya i-mix, lagyan naman natin siya ng 1/2 cup of brown sugar. Lagyan naman natin ng cinnamon. And then mix, mix, mix again. At ayan, tapos na ang ating mixture. So, proceed naman tayo sa ating mga cheese. Pero bago yun, sabi ko nga sa inyo, meron akong secret cheese. So, i-grate na natin ang ating cheese. Heat up muna natin itong ating pan. Then, lagyan na natin siya ng butter. Isusok na natin ang ating bread dito sa ating mixture. And then, after natin siya isok, ilagay na natin siya sa pan. Antayin lang natin siya na mag-golden brown. Check din natin yung bacon natin, kung kamusta na yung bacon natin, ano. Ayan, pwede na natin muna siyang baliktarin. Parang bread pa lang, sarap na. Yum, yum. So, ayan, pwede na natin siya lagyan ng ating mga cheese. So, ang ating bacon naman. Then, lagyan na natin yung isa nating bread. I-flip na natin siya. Ito na ang ating triple cheese French toast. Tikman na natin siya. Huwag na natin patagalin pa. Ating cheese. Sobrang sarap na itong trend recipe na to. At madali lang din siyang gawin. Kaya subukan nyo na rin to sa inyong mga bahay dahil super sarap niya. At sa mga mahilig dyan sa cheese, tip ko sa inyo, dagdagan nyo pa ng maraming cheese. Ngayong nasa huling buwan na tayo ng taon at nalalapit na ang Pasko, kabi-kabila na ang mga shopping bazaar na makikita natin sa buong Pilipinas. Bukod sa pamimili ng mga pangregalo ay isa din sa mga pinupuntahan ng mga mamimili ay ang mga food bazaar. Kakaibang cooking showdown ang gagawin natin ngayon mga food explorers. Dahil ang hamon natin sa ating mga bisita ay mag-isip ng isang putahe na hindi lang masarap kundi pwedeng maging pangnegosyo ngayong Pasko. At kumasa sa ating hamon, ang mga resident food explorers natin na sina Shuvi Etrata at Cheska Fausto. This time, we have a cooking showdown. Ha? Kasi lagi, it's either ako yung magluluto, papakain ko sa inyo. Cheska pupunta sa restaurant, ikaw yung pagsisilbihan this time. Ako naman yung hari, ha? Okay. Yes, ma'am. It's the other way around. Meron kami sa industriya na tinatawag na market basket. Lalong-lalo na pag nasa culinary school ka, is basically, it's a situation
na